Mga patay gutom! Nabububay kayo dahil sa awa ko. Bulyaw ni Beatrice, sabay-saboy ng mainit na kape. Sa sulok tahimik na nakaluhod si Celia, itapon ng matandang yan. Malamig na utos ni Gabriel nang hindi lumilingon. Ngunit sa halip na magmakaawa, marahang tumayo si Celia. Tapos na ang pagpapanggap. Handa na ba silang harapin ang pot ng isang inang tinapakan ng dignidad? Hayaan mong mamatay mag-isa ang matandang iyon kasama ng mga bilyon niya, Mama. Konting tiis na lang, akin na si Gabriel at ang buong Villarreal Group. Ibabasura ko ang lahat ng utos niya sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa katahimikan ng malawak at marangyang walk-in closet. Sa isang sulok nakatayo si Celia. Ang kanyang magaspang na kamay ay maingat na nagpaplansa sa paboritong sutlang polo ni Gabriel. Bawat haplos ng mainit na bakal sa tela ay ginagawa niya ng may buong pagmamahal. Tila hinahaplos ang mismong pisngi ng kanyang nag-iisang anak. Naisip niyang ang damit na ito ang isusuot ng binata sa isang mahalagang pulong, kaya pinaglaanan niya ito ng oras. Ngunit ang tinig na nagmula sa nakabukas na pintuan ay sumira sa kanyang payapang mundo. Tumigil ang paggalaw ng kamay ni Celia. Isang matinding paninikip ang gumuhit sa kanyang dibdib, umaabot hanggang sa kanyang lalamunan na tila may nakabara. Nanigas ang kanyang mga binti, habang ang hawakan ng plantsa ay halos mabasag sa higpit ng kanyang pagkakakapit. Ang pabangong mamahalin na nagkalat sa hangin ay biglang nag-amoy bulok. Wala siyang inilabas na hikbi. Walang luhang pumatak. Tanging ang pamamanhid ng kanyang buong katawan ang sumasalamin sa wasak niyang panloob. Paano nagawang sabihin yon ng babaeng pakakasalan ng kanyang anak? Ito ba ang halimaw na yayakap kay Gabriel habang buhay? Pumasok si Beatrice sa silid, hawak ang kanyang telpon, no habang patuloy na nakikipag-usap sa kabilang linya. Yes, Mama. Mga patay gutom ang mga katulong dito. Kailangan nilang malaman kung sino ang bagong reyna. Pababayarin ko sila sa lahat ng pagkakamali nila hanggang sa gumapang sila. Oh, I have to go. I think Gabriel is here. Ibinaba ng dalaga ang telepno at mabilis na humarap sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Nang lumingon siya, nakita niya ang matandang katulong na nakatayo sa tabi ng plansahan. Nagbago ang anyo ng magandang mukha ni Beatrice. Ang mga labi nitong kanina ay nakangiti ngayon ay bumaluktot sa pandidiri. Anong tinitingin-tingin mo dyan, matanda? Matinis na bulyaw ni Beatrice, nakataas ang kilay at nanlilisik ang mga mata. Naririnig mo ba ang usapan ko? Gusto mong mawala ng trabaho? Bilisan mo yan at baka sunugin ko ang mukha mo gamit ang plansang yan. Dahan-dahang yumuko si Celia. Nilunyok niya ang lahat ng pait at isinantabi ang kapangyarihan bilang si Soledad Villarreal. Opo ma'am, pasensya na po. Mahinang sagot niya. Pinanatili niyang nakatitig sa sahig ang kanyang mga mata upang itago ang nagbabagang tingin ng isang bilyonar, yang sanay na naguutos sa libu-libong tao. Ipinagpatuloy niya ang pagpaplansa. Tinitiis ang pamamaliit ng babaeng walang kamalay-malay na ang taong sinisigawan niya ay ang mismong may-ari ng bubong na kanyang tinitirhan. Bumukas ang malaking pintuan ng kwarto at pumasok si Gabriel, mukhang pagod mula sa mahabang biyahe sa Cebu. Akmang hahakbang sana si Celia upang salubungin ang anak at alamin kung maayos ba ang biyahe nito. Ngunit mabilis na tumakbo si Beatrice. Ang malupit na mukha kanina ay himalang napalitan ng pinakamatamis na ngiti, tila isang maamong anghel. Yumakap si Beatrice sa leg ni Gabriel at humalik sa pisingin nito. Miss na miss kita, babe. Napagod ka ba sa biyahe mo? Ako na ang mag-aayos ng mga gamit mo para makapagpahinga ka. Malambing nitong tanong habang pinupunasan ng pawis sa nonang binata. Mumiti si Gabriel, bakas ang ginhawa sa mukha habang hinalikan ng nonang nobya. Ganap na bulag ang anak ni Soledad sa demonyong nakayakap sa kanya. Habang tahimik na nagliligpit si Celia sa isang tabi upang lisanin ang kwarto, nahuli niya ang patagong pag-irap at ngiti ni Beatrice na nakatingin sa kanya mula sa balikat ni Gabriel. Isang ngiting ng ungutya, nakalalason at puno ng tagumpay na tila sinasabing hawak na niya ang buhay ng anak nito. Linisin mo ang buong banyo gamit yan.
Akala mo hindi ko nakita ang pag-ismid mo kahapon? You should be grateful I'm not firing you yet, matanda. Binabayaran ko kayo para maging alipin, hindi para mag-inarte. Mataray na utos ni Beatrice. Ibinato niya ang isang kakarampot at manipis na basahan sa paanan ni Celia. Ang malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila yelo na tumatarak sa mga tuhod ng matanda. 4 na oras na siyang nakayuko, pinupunasan ang bawat kurba ng malawak na banyo hanggang sa mamula at magsugat ang kanyang mga palad. Kumikirot ang kanyang ibabang likod sa bawat paggalaw, isang malupit na paalala ng kanyang edad na hindi na angkop sa ganitong matinding pagpapagal. Sa labas ng bahay na ito, siya si Soledad Villarreal, ang babaeng kayang bilhin ang buong pagkatao ni Beatrice sa isang iglap. Ngunit sa mga oras na ito, nilulunok niya ang bawat pait ng pagkaalipin para lamang makita ang tunay na kulay ng babaeng minamahal ng kanyang anak. Nabalik lamang ang diwa ni Celia nang maramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumigil sa kanyang panginginig. Isang batang katulong, marahil ay nasa 20 taong gulang pa lamang, ang palihim na kumuha ng basahan mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Si Mila. Ang mga mata nitong bilugan ay nag-uumapaw sa awa habang mabilis na tinapos ang paglilinis sa huling bahagi ng sahig upang hindi na mahirapan ang matanda. Kunting tiis lang, Lola, para sa pamilya. Bulong ni Mila sabay abot ng kalahating piraso ng tinapay na maingat niyang binalot sa malinis na panyo. Kinagat ni Celia ang tinapay na tila, iyon na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Habang inunguya ito, napapaisip siya kung bakit ganito na lamang magpakamatay sa trabaho ang isang batang tulad ni Mila. Isang malaking katanungan sa isip ni Celia kung bakit ang malaking porsyento ng kakarampot na sahod ng dalaga ay palaging ipinapadala sa isang lihim na tagapag-alaga tuwing kinsenas. Anong mabigat na pasanin ang dinadala ng inosenteng batang ito? Ang sandali ng pagdadamayan ay biglang naglaho nang bumukas ng marahas ang pintuan. Nakatayo si Beatrice, nanlilisik ang mga matang nakatingin sa 2 katulong na saglit na nagpapahinga. Mga batugan, binabayaran kayo para magtrabaho, hindi para mag-picnic sa banyo ko. You useless pieces of trash! Bulyaw ni Beatrice habang mabilis na humakbang palapit sa kanila. Bago pa man makapagsalita si Mila para magpaliwanag, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ng dalaga. Naiwan ang mapulang marka ng kamay ni Beatrice sa makinis na balat ni Mila. Napaatras ang bata, napahawak sa kanyang mukha, habang pilit na kinakagat ang ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Sa kabila ng pananakit, nakita ni Celia ang pang-inginig ng mga kamay ni Mila habang mabilis nitong pinunasan ang namumaong luha. Humarap ang bata kay Celia at pilit na gumuhit ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, tila pinapalakas pa ang loob ng matanda imbes na ang sarili. Ang tagpong iyon ay nagpasiklab ng isang nagbabagang galit sa dibdib ni Soledad. Wala siyang pakialam kung siya ang hiyain, kung siya ang pahirapan, ngunit ang pananakit ng pisikal sa isang inosenteng nagmamalasakit ay hindi niya kailanman palalampasin. Unti-unting tumayo si Celia. Kinuyong niya ang kanyang mga kamao. Naghahanda na ng kalimutan ang pagpapanggap upang ipamuha kay Beatrice kung sino ang tunay na batas at nagmamay-ari ng bahay na iyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita at sumugod, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto sa labas ng pintuan. Nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo si Ines, ang mayordoma. Nakahalukip-kip ito, may malamig na tingin at tahimik na nagmamasid sa kanilang lahat mula sa dilim. Bantayan niyo ang mga gamit niyo rito. I heard from a reliable source that the old woman is a thief. Sinante yan ang huling amo dahil malikot ang kamay. Kaya nga rito napadpad nagtatago. Ang matinis at maarteng boses ni Marita ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Dumating ang tiyahin ni Beatrice upang di umano ay asuhin ang mga huling detalye ng kasal. Ngunit ang unang ginawa nito ay maghasik ng lason sa isipan ng mga kasambahay. Habang naghihiwa ng mga gulay sa isang sulok, rinig na rinig ni Celia ang bawat malisyosong salita na sinasabi ng babaeng balot ng mamahaling alahas, ngunit may kaluluwang nabubulok. Mula nang kumalat ang sismis,
Nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng palasyo. Ang mga katulto na dati ay bumabati kay Celia ay biglang umiiwas. Ang kanyang maliit na rasyon ng pagkain ay madalas itinatago o kaya ay sadyang tinatapunan ng labis na asin upang hindi na makain. Naririnig niya ang mga pasaring at bulungan tuwing dadaan siya. Mga matang puno ng paghusga sa isang kasala nang hindi naman niya ginawa. Tanging si Mila lamang ang palihim na nag-iiwan ng malinis na tubig at tinapay sa kanyang higaan. Habang naguhugas ng mga pinggan, isang kasambahay ang sadyang bumunggo sa balikat ni Celia. Nahulog ang isang porselanang plato mula sa mga nanginginig na kamay ng matanda. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumika ng isang matalim na ingay ng pagkabasag, kasabay ng pangaalipusta ng mga nakapaligid sa kanya. Naku, Celia, babayaran mo yan. Magkano lang ba ang sahod mo? Baka 1 taon mong bayaran yan tapos nagnanakaw ka pa. Pangungutya ng isang katulong bago ito tumalikod at nagtawanan kasama ang iba. Sa halip na lumaban, dahan-dahang lumuhod si Celia upang pulutin ang mga basag na piraso ng plato. Nakayuko ang kanyang ulo, ngunit sa kanyang isipan ay nagliliyab ang isang imperyo. Hawak ang matatalim na piraso ng porselana. Inalala niya kung paano niya itinayo ang Villarreal Group mula sa isang maliit na karinderya sa Batangas. Siya ang babaeng nagpapasahod sa libu-libong manggagawa, ang reynang iginagalang ng mga politiko at negosyante. Ngunit heto siya ngayon, pinupulot ang dumi ng mga taong nagmamagaling, pinipili ang katahimikan upang hindi masira ang mas malaking plano. Ang pisikal na pagod ay kayang tiisin, ngunit ang kawalang katarungan ay sumasakal sa kanyang dibdib. Kalaw na ng hapong iyon, habang naglalabas ng mga basura patungo sa likod bahay, napadaan si Celia malapit sa pribadong opisina ni Gabriel. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakita niya si Marita na nakatayo sa loob, hindi ginagalaw ang mga papeles sa lamesa, kundi taimtim na nakatitig sa digital na kahadiyero sa pader. Ang mga mata ng tiyahin ni Beatrice ay may pagnanasa at malalim na pagkalkula. Bakit palaging umaaligid ang babaeng ito sa opisina ng kanyang anak tuwing walang tao? Anong maitim na balak ang naglalaro sa isipan ng mga Montemayor na may kinalaman sa yaman ng mga Villarreal? Pagsapit ng gabi, pumasok si Celia sa kanyang masikip at maalinsangan na kwarto. Sobrang bigat ng kanyang katawan, nais na lamang niyang uminom ng gamot para sa kanyang sumasakit na kasukasuan. Lumapit siya sa kanyang lumang canvas bag na nakatago sa ilalim ng higaan. Ngunit nang buksan niya ang zipper, natigilan siya. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Sa ibabaw ng kanyang mga lukot na damit, kumikinang sa ilalim ng patay-sinding bumbilya ang isang napakakapal na gintong singsing na may malaking brilyante. Isang alahas na sadyang isiningit doon upang ipain sa kanya. Mayroong naglagay ng patibong at ang kislap ng gintong singsing sa madilim na kwarto ay nagbabadya ng isang walang awang pagbagsak. You know, babe, I really appreciate everything you do for me. Malambing na wika ni Beatrice, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kamay ni Gabriel. At saka, napakaswerte natin sa mga helpers natin dito. Ang sisipag nila. In fact, I was thinking of giving them extra bonuses from our wedding fund after we get married. Sila ang nag-aalaga sa bahay mo habang wala ka. Ang marangyang hapagkainan ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at pinapailawan ng malalaking kristal na aranya. Sa bawat pagdikit ng mga pilak na kubyerto sa mamahaling porselana, umaalingaw-ngaw ang kalmado at masayang usapan ng pamilya. Nakatayo si Celia sa isang tabi, suot ang kanyang plansadong uniforme, may hawak na isang bote ng mamahaling alak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Tumingin si Gabriel sa kanyang nubiya na may mga matang nag-uumapaw sa pagmamahal at paghanga. That's why I love you. Napakabuti ng puso mo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Beatrice. Nang marinig yun ni Celia, tila binaliktad ang kanyang sikmura. Ang kaplastikan ng babaeng ito ay walang hangganan.
Paano nakakaya ni Beatrice na magsuot ng mukha ng isang anghel habang ang mga kamay nito ay nababahira ng pang-aabuso sa mga taong walang kalaban-laban? Pinilit ni Celia na panatilihing blangko ang kanyang mukha habang maingat na nagbubuhos ng alak sa baso ng dalaga. Ilang sandali pa, tumayo si Gabriel. Excuse me for a bit, babe. Sasagutin ko lang ang tawag galing sa board of directors. Pabilis lang ito. Hinalikan niya ang nobya sa pisngi bago tuluyang lumabas ng dining room. Nang tuluyang mawala sa paningin si Gabriel, ang maaliwalas na kapaligiran ay tila nilamon ng yelo. Agad na nawala ang matamis na ngiti ni Beatrice. Tiningnan niya ang kanyang baso na halos wala ng laman at bumaling kay Celia na may matatalim na mata. Ano pa ang tinutunganga mo dyan, matanda? Ang bagal-bagal mong magbuhos. Gusto mo bang mamatay ako sa uhaw? Madiin at pabulong na asik ni Beatrice. Sinisiguradong hindi aabot ang boses niya sa labas ng kwarto. Bago pa man makakilo si Celia, inabot ang dalaga ang praso ng matanda at kinurot ito ng napakalakas, pinipilipit ang balat hanggang sa bumao ng kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Kinagat ni Celia ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang daing na gustong kumawala sa kanyang bibig. Ang hapdi ay nanunuot sa kanyang laman, ngunit mas masakit ang panunuyang nakikita niya sa mga mata ni Beatrice. Lumapit si Marita sa pamangkin, hindi man lang pinansin ang pananakit nito sa katulton. Beatrice, did you process the transfer? Pabulong nitong tanong. Kailangan na nating makuha yung funds sa wedding account bukas na bukas din. Mama's creditors are threatening her again. 8 million pesos should cover the interest and buy us some time. Mumisi si Beatrice habang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang serbilyeta. Don't worry, tita. Nakaredy na ang fake invoice mula sa caterer at flower supplier natin. Si Gabriel pa ba? He trusts me blindly. Hindi na niya titingnan ang mga resibo basta sabihin kong para yon sa kasal natin. Bumilis ang tibok ng puso ni Celia. Hindi lamang pala emosyon ng kanyang anak ang pinaglalaruan ng mga ito, kundi pati na rin ang yaman na matagal niyang itinayo. Lantaran nilang ninanakawan si Gabriel sa ilalim ng mismong bubong nito. Bago pa man siya makahakbang palayo, napansin ni Celia ang pasikretong pagkuha ni Beatrice ng isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bag at mabilis na isiningit ito sa loob ng leather briefcase ni Gabriel na nakapatong sa isang silya. Anong klaseng kasulatan ang palihim na inilalagay ng babaeng ito sa mga gamit ng kanyang anak? Saktong gumalik si Gabriel sa hapagkainan. Sa isang iglap, nagbagong anyo muli si Beatrice. Ang demonyo ay nagtago sa likod ng malaanghel na ngiti. Lumapit si Gabriel, hinawakan ng magkabilang balikat ng nobya at marahang hinalikan ng nunito. I'm so lucky to have a kind-hearted woman like you in my life. Bulong ng binata na rinig ni Celia. Tahimik na tumalikod si Celia upang gumalik sa kusina. Sa paghakbang niya palayo, isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at mabilis na gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Ang luhang yon ay hindi dahil sa hapdi ng kurot sa kanyang braso, kundi dahil sa matinding pagkaawa sa sariling anak na lubos na binulag ng huwad na pag-ibig. Kinagabihan, binalot ng katahimikan ang buong mansyon. Inutusan si Celia ng mayordoma na palitan ang mga tuwalya sa loob ng master suite na pansamantalang ginagamit ni Beatrice. Ang kwarto ay amoy mamahaling pabango, ngunit sa paningin ni Celia, ito ay pugad ng isang ahas. Habang inilalagay niya ang mga sariwang tuwalya sa banyo, nahagip ng kanyang paningin ang isang itim na notebook na nakabukas sa ibabaw ng vanity table. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, nakita niya ang mga pahina na puno ng mga numero, listahan ng mga ari-ariya ng Villarreal Group at mga detalye ng bank accounts ni Gabriel. Ito ang matibay na ebidensya ng malalim na investigasyon ni Beatrice sa yaman ng kanyang anak. Nanginginig ang mga daliri ni Celia habang inaabot ang notebook upang basahin ang mga nakasulat na halaga. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang sakim na plano ng pamilyang ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat sa papel,
ang bingi na katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Mula sa pinto na nasa kanyang likuran, narinig niya ang dahan-dahan at mariing pagpihit ng metal na hawakan ng pinto. May papasok. Bumilis ang tibok ng puso ni Celia habang pinagmamasdan ang unti-unting pag-ikot ng metal na hawakan ng pinto. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang nakabukas na notebook sa ibabaw ng vanity table at mabilis na dumampot ng malinis na tuwalya. Nang tuluyang bumukas ang pinto, pumasok si Beatriz na nakakunot ang no at may nagdududang mga mata. Ginamit ni Celia ang kanyang natitirang lakas upang yumuko at magkunwaring abala sa pag-aayos ng mga tuwalya sa loob ng kabinet. Itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ano pang ginagawa mo rito? Tapos na ang trabaho mo. Lumabas ka na bago pa may mawala sa mga gamit ko. Malamig at madiin na utos ng dalaga, ang mga mata nito ay nagmamasid sa bawat sulok ng kwarto. Yumuko ng bahagya si Celia, humingi ng paumanhin at tahimik na lumabas ng silid. Nang makarating siya sa kanyang masikip at maalinsangang kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito habang humihinga ng malalim. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para siya naman ang gumawa ng hakbang. Umupo siya sa gilid ng manipis niyang higaan at kinuha ang kanyang lumang telpo o na nakatago sa ilalim ng unan. Ito ang natatanging koneksyon niya sa kanyang tunay na mundo. Habang naghihintay na bumukas ang secured network ng kanyang kumpanya, hindi na malaya ni Celia na otomatikong umayos ang kanyang tindig. Marahan niyang inayos ang kanyang magulong buhok at mahigpit itong itinali sa likod. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila naghahanda sa isang malaking boardroom meeting kasama ang mga matataas na opisyal ng Villarreal Group, kahit na ang suot lamang niya ay isang manipis at kupas na duster. Sa sandaling iyon, hindi siya ang aping katulong. Siya ang bilyonaryang si Soledad. Nagpadala siya ng isang mabilis at kumpidensyal na mensahe sa pinagkakatiwalaan niyang pinuno ng accounting department. Inutusan niya itong mag-process ng isang peking refund na nagkakahalaga ng 2 milyong piso mula sa isang supplier at direktang ipasok ito sa joint wedding account ni Gabriel. Isang napakasimpleng patibong. Kung kukunin ni Beatriz ang pera para ipambayad sa utang ng mga Montemayor, maiiwan ng isang malinaw na digital footprint na hindi kailanman mabubura ng matatamis na salita. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay maghintay. Kinagabihan, ang tahimik na pag-ilaw ng screen ng kanyang telpon o ang gumasag sa dilim ng kanyang kwarto. Pumasok ang notification mula sa bangko. Kumabog ang dibdib ni Celia sa pananabik. Sa wakas, may matibay na siyang ebidensya na magpapatunay sa pagnanakaw ni Beatriz. Ngunit nang basahin niya ang buong detalye ng transaksyon, dahan-dahang kumunot ang kanyang no. Nai-withdraw nga ang 2 milyong piso, ngunit hindi ito pumasok sa account ni Beatriz, ni kay Marita o maging sa kumpanya ni Doña Carmela. Ang pera ay inilipat sa isang hindi kilalang account na nagtataglay lamang ng mga serye ng numero, isang dummy corporation. Ang matinding kaba at pagkalito ay unti-unting bumalot sa isipan ni Celia. Nagkamali ba siya ng hinala? O may iba pang ahas na tahimik na gumagapang sa loob ng bahay na ito? Kinabukasan, maagang nagising si Celia upang maghiwa ng mga gulay sa kusina. Balisa pa rin siya sa nangyari kagabi. Habang naghuhugas ng mga kamatis, isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Tumigil siya sa ginagawa at dahan-dahang lumingon. Nakatayo sa kanyang likuran si Ines, ang istriktang mayordoma ng mansyon. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay nanlalamig at matalim na nakatitig sa kanya. Sa kanang kamay ng mayordoma ay may hawak itong isang nakatuping papel na kamukha ng isang bank slip. Humakbang si Ines palapit, tila isinasara ang anumang espasyo para makatakas si Celia. Yumuko ito at inilapit ang bibig sa mismong tainga ng matanda. I know who you are. Pabulong na wika ni Ines, ang boses nito ay walang bahid ng pagbibiro. At alam ko kung ano ang ginagawa mo. Ang mga salitang yon ay tila naging yelo na unti-unting gumapang at bumalot ng takot sa sikmura ni Celia. Hinila ni Ines si Celia sa braso,
mahigpit at nagmamadali, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng laundry room. Ang hangin sa loob ay mainit at mabigat dahil sa singaw ng mga umaandar na washing machine. Ngunit ang panlalamig na nararamdaman ni Celia ay nagmumula sa mga matang nakatitig sa kanya. Binitawan siya ng mayordoma at tiningnan ang paligid upang siguraduhing walang ibang nakikinig sa kanila. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Panimula ni Ines. Nanginginig ang boses ngunit may diin ang bawat salita. Ang pagtingin mo sa mga papeles sa opisina ni Sir Gabriel? Ang patibong na inilagay mo sa bank account ng kasal? Alam kong may naghahalongkat sa mga pondo, Celia. At alam kong ikaw yon. Kumunot ang no ni Celia. Kung alam ni Ines ang tungkol sa pondo, ibig sabihin ay nasa kamay nito ang ebidensya ng katiwalian ng mga Montemayor. Kung alam mo ang totoo, Ines, bakit ka nananahimik? Nakita mo ang mga ninanakaw nila? Tulungan mo akong patunayan ito kay Gabriel. Sa halip na sumang-ayon, isang malungkot at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng mayordoma. Unti-unting namula ang mga mata nito, at sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ako ang naglipat ng 2 milyon kagabi, Celia. Sa isang tagong account ng mga Montemayor. Ako ang gumawa ng lahat ng yon. Natigilan si Celia. Hindi niya inasahan ang pag-aming ito. Ang babaeng palaging nagtatanggol sa kaayusan ng mansyon ay isa palang kasabwat. Bakit, Ines? Bakit mo ipinagkanulo ang mga Villarreal? Dahil hawak ni Doña Carmela ang buhay ng pamangkin ko. Umiiyak na sagot ni Ines. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa labis na desperasyon. Siya ang nagbabayad ng matrikula ng pamangkin ko sa nursing. Yun lamang ang pag-asa ng aming pamilya para makaahon sa kahirapan. Utang na loob ko sa mga Montemayor ang kinabukasan ng bata. Binalaan ako ni Beatriz. Kapag hindi ko sila tinulungan na ilipat ang mga pondo at pagtakpan ang mga resibo, puputulin nila ang scholarship. Pabalik kami sa putik, Celia. Nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib si Soledad. Naunawaan niya ang lason ng utang na loob. Nakita niya kung paano ginagamit ng mga mayayaman at sakim na tulad ni Beatriz ang kahirapan ng isang tao upang gawin itong kasangkapan sa kasamaan. Gusto niyang bawiin ang kanyang pagpapanggap. Gusto niyang sabihin na, ako si Soledad Villarreal at ako ang magpapaaral sa pamangkin mo hanggang makapagtapos siya. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig upang iligtas ang kaluluwa ng mayordoma, binigkas ni Ines ang mga salitang nagwasak sa lahat ng pag-asa. Ang mga daliri ni Ines ay nanginig habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Yumuko ito, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Celia. Kaya patawad, Celia. Binayaran na ako para manahimik at sumunod. Patawad dahil kailangan kong piliin ang dugo ko. Bago pa man makasagot si Celia, bumukas ng malawak ang pintuan ng laundry room. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok, at sa gitna nito ay nakatayo si Beatriz. Nakahalukip-kip ang dalaga, ang mga labi ay may nakapaskil na malademonyong ngiti, tila isang manunugal na kakasilo lamang ng pinakamalaking panalo. Bravo, Ines! Matamis na pumalakpak si Beatriz habang naglalakad palapit. You made the right choice. Secured na ang tuition ng pamangkin mo para sa susunod ng 2 taon. At huwag mong kalilimutan ang isa pa nating kasunduan para bukas. Walang ibang makakaalam kung paano napunta ang bagay na yon doon. Naintindihan mo? Tumango lamang si Ines, patuloy na lumuluha at tahimik na lumabas ng silid. Ipinagkanulo na niya ng buong-buo ang matandang katulong. Tinalikuran niya ang katarungan kapalit ng kaligtasan. Nang maiwan silang dalawa, humakbang si Beatriz hanggang sa maipit si Celia sa pagitan ng malamig na pader at ng mga makina. Nawala ang anumang bakas ng ganda sa mukha ng dalaga, napalitan ito ng purong kalupitan. Walang pag-aalinlangang iniabot ni Beatriz ang kanyang kamay at mahigpit na sinakal ang panga ni Celia. Ang mahahabang kuko ng dalaga ay bumaon sa kulubot na balat ng matanda, nagdudulot ng matinding hapdi na halos magpadugo rito. Did you really think you could outsmart me, Matanda? Mababa at puno ng lason na bulong ni Beatriz habang idinidiin ang muka ni Celia sa pader.
Isang hamak na katulong na nagmamarunong. Wala kang kawala. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong lalayas ka sa bahay na ito na parang asong ulol. Binitawan ni Beatrice ang mukha ni Celia na may kasamang marahas na pagtulak, iniwang na iwang nakasandal ang matanda sa malamig na semento habang pinapanood ang mapagmataas na pag-alis ng tunay na halimaw ng mansyon. Haluhugin niyo ang buong bahay! Walang lalabas ng mansyon hanggat hindi nakikita ang bagay na yon. Ang matinis na sigaw ni Beatrice ay pumunit sa tahimik na umaga ng mansyon. Nagkakagulo ang mga kasambahay, nagtatakbuhan ang mga gwardya, at bakas ang matinding tensyon sa mukha ng bawat isa. Ang araw na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ni Soledad, isang araw na nakalaan para sa taimtim na pag-aalay at panalangin. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang malagim na balita ang sumalubong sa lahat. Nawawala ang gintong rosaryo na siyang kaisa-isang pamana at pinakamahalagang alaala ng yumaong padre de pamilya ng mga Villarreal. Nakatayo si Beatrice sa gitna ng malawak na sala, pilit na nagpapamalas ng labis na pag-aalala habang nakakapit sa braso ni Gabriel. "Babe, that rosary is irreplaceable! Paano na lang kapag nalaman ni Mama Soledad na nawala natin ang kaisa-isang alaala ng papa mo? I told you, may magnanakaw sa loob ng bahay na ito." Matalim na tiningnan ni Gabriel ang lahat ng mga katulong na nakapila sa gilid ng sala. Ang kanyang panga ay nakakuyom. Halatang pinipigilan ang matinding galit dahil sa pagkawala ng sagradong kagamitan. Kapkapan ng lahat ng mga empleyado. Buksan ang bawat bag at kabinet sa quarters nila. Hindi tayo titigil hanggang hindi lumalabas ang rosaryo. Seryoso at malamig na utos ng binata sa hepe ng mga gwardya. Isa-isang nilapitan ng mga gwardya ang mga nanginginig na kasambahay. Tahimik na binuksan ni Celia ang kanyang maliit at tagping bag. Inilalatag ang kanyang kakarampot na kagamitan sa ibabaw ng mesa. Wala siyang itinatago at higit sa lahat, wala siyang takot na mahuli. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, may isang nagbabagang katanungan na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Paano nailabas ang rosaryong iyon mula sa kahadiyero? Ang digital vault ay nangangailangan ng passcode at mismong fingerprint ni Gabriel upang mabuksan. Ginamit ba ni Beatrice ang kahinaan ng kanyang anak habang ito ay natutulog? O kusang ibinigay ni Gabriel ang tiwala na hindi nito alam na ginagamit na sa kasamaan? Habang pilit na hinahanap ng mga gwardya ang nawawalang gamit, idinikit ni Celia ang kanyang magaspang na palad sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang mga mata, inaalala ang init ng kamay ng kanyang yumaong asawa nang una nitong ipulupot ang gintong rosaryo sa kanyang mga daliri. Maraming dekada na ang nakalilipas noong sila ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na karinderya. Ang alahas na iyon ang naging saksi sa kanilang mga luha, pawis at tagumpay. Hindi siya papayag na lapastanganin ng isang sakim na babae ang banal na alaalang yon. Wala po sa mga gamit nila, sir. Pag-uulat ng gwardya matapos haluhugin ang lahat. Ngumisi ng palihim si Beatrice, isang mabilis na kislap ng kasamaan na nahagip ng mga mata ni Celia. "Sigurado ba kayong nahanap nyo ng maigi? Wait, let me check the laundry room. Baka itinago doon ang kung sinong lapastangan." Madramang wika ng dalaga bago ito mabilis na naglakad patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Ilang sandali pa ang lumipas na tila isang buong taon para sa mga nakatayong kasambahay. Muling lumitaw si Beatrice, may bitbit na isang lumang basket ng mga labahin na pamilyar kay Celia. Ito ang basket mula sa kanyang sariling silid. Lumapit si Beatrice sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa nagpapanggap na pagkabigla at matinding galit. Itinaas niya ang basket at walang awang isinawsaw ang kanyang kamay sa ilalim ng mga nakatuping uniforme ni Celia. Nang iyangat niya ang kanyang kamay sa ere, isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang bumalot sa buong silid. Nakabitin sa pagitan ng mga daliri ng isang sinungaling ang kumikinang na gintong rosaryo. Tumingin si Beatrice kay Gabriel, pagkatapos ay ibinaling ang matalim at mapanuyang paningin kay Celia. Ang tunog ng pagkalansing ng banal na ginto sa kamay ng isang demonyo
ay tila naging hudyat ng simula ng pinakamalupit na paglilitis. Isang makapal na papel ang marahas na ibinagsak ni Beatrice sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Ang buong mansyon ay nabalot ng isang nakakasakal na tensyon habang ang lahat ng mga kasambahay ay nakayuko at hindi makahinga sa labis na takot. Nakatayo si Celia sa harap ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dokumentong pilit na ipinapapirma sa kanya. Ito ay isang sulat ng pag-amin, naglalaman ng mga salitang magdidiin sa kanya bilang isang magnanakaw. Pirmahan mo iyan, you ungrateful thief! Nanggigigil na utos ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay tumatagos sa bawat sulok ng malawak na silid. Aminin mo sa harap namin lahat na ikaw ang kumuha ng rosaryo. Pasalamat ka nga at hindi pa kita ipinapakulong ngayon din. Now sign it! Dahan-dahang inangat ni Celia ang kanyang paningin. Walang bakas ng takot o pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ng diretsyo ang dalaga. Ang babaeng ito ay nag-iisip na hawak niya ang mundo. Walang kamalay-malay na ang taong pilit niyang tinatapakan ay ang nagmamay-ari ng mismong lupang kanyang kinatatayuan. Mari, ninyo akong tanggalin, ma'am. Mahinahon nuit matibay na tugon ni Celia, ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit isang beses. Pero hindi ko pipirmahan yan. Hindi ako aamin sa isang kasalan ng hindi ko ginawa. At kailanman ay hindi ako pipirma sa isang kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang pagtangging yon ay isang sampal sa kanyang kapangyarihan. How dare you answer back? Isang hamak na katulong na patay gutom, may ganapang magmalaki. Sumugod si Beatrice palapit kay Celia. Luluhod ka at hihingi ng tawad. Luluhod ka para pagbayaran ang paninira mo sa dignidad ng pamilyang ito. Hindi gumalaw si Celia. Nanatili siyang nakatayo, isang tahimik na pagtutol na lalong nagpagalit sa dalaga. Sa kabilang gilid, hindi na nakatiis si Mila. Umiiyak na tumakbo ang batang katulong at humarang sa pagitan ni Celia at Beatrice. Huwag po, ma'am. Maawa po kayo kay Lola Celia, matanda na po siya at may sakit. Imposible po na siya ang kumuha niyan. Pagmamakaawa ni Mila habang magkadikit ang mga palad. Ngunit bago pa man makasagot si Beatrice, mabilis na humakbang si Marita. Walang awang itinulak ng tiyahin si Mila sa balikat, naging dahilan upang mawalan ng balanse ang dalaga at bumagsak ng malakas sa matigas na sahig. Huwag ka makialam dito, basurera. Baka gusto mong isama ka namin sa kulungan. Malupit na bulyaw ni Marita. Nang makita ni Celia ang pagbagsak ni Mila at ang patuloy na pag-iyak nito dahil sa sakit, isang matinding kirot ang sumaksak sa kanyang puso. Naisip niya, kung patuloy siyang lalaban ngayon bilang si Celia, ang mga inosenteng tulad ni Mila ang magdurusa at sasaluin ng galit ng mga halimaw na ito. Kailangan niyang lunukin ang huling patak ng kanyang pride para sa mas malaking laban. Dahan-dahan, unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Celia. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila may pabigat na nagpapabagal sa oras. Hanggang sa dumampi ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol, lumuhod siya, hindi dahil sa siya ay natalo o natakot, kundi dahil tinatanggap niya ang sakit ng krus na kanyang pinasan upang protektahan ang iba. Mahigpit niyang kinapitan ang laylayan ng kanyang manipis na palda hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pinigilan niya ang anumang luhang nagnanais kumawala, hindi niya bibigyan ng kasyahan ang mga taong ito na makita siyang umiiyak. Mumisi ng malaki si Beatrice, nakita niyang nakaluhod ang matanda at naramdaman niya ang rurok ng kanyang tagumpay. Inangat niya ang kanyang kanang kamay, buong lakas na naghahanda upang padapuin ang isang malupit na sampal sa mukha ng matanda upang tuluyan itong durugin. Ngunit bago pa man bumulusok ang kanyang kamay, ang malalaking pintuang kahoy ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang hangin mula sa labas ay pumasok, kasabay ng paglitaw ng isang figura. Dumating si Gabriel, pabalik mula sa kanyang opisina matapos kausapin ang mga pulis. Tumigil sa ere ang kamay ni Beatrice. Agad niyang binago ang kanyang ekspresyon, nagkunwaring umiiyak habang yakap ang gintong rosaryo. Tumingala si Celia mula sa kanyang pagkaluhod.
Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang anak. Sa sandaling ito, hinihintay niya ang pagtatanggol mula sa sarili niyang dugo at laman. Hinihintay niyang makita ng kanyang anak ang kawalang katarungan na nangyayari sa mismong harapan nito. Tumingin si Gabriel kay Celia na nakaluhod sa sahig. Kumunot ang no ng binata. Ang nakakabinging katahimikan ay tila isang patalim na dahan-dahan, hinihiwa ang puso ng ina habang ibinuka ni Gabriel ang kanyang bibig upang igawad ang kanyang huling hatol. Mabilis na naglakad si Gabriel patungo kay Beatrice. Nilampasan ang nakaluhod na si Celia na parang isang hangin na walang halaga. Nayakap ng binata ang umiiyak na nobya. Hinahaplos ang likod nito habang ang babae ay nagkukunwaring nanginginig sa takot at galit. Idinidiin ang gintong rosaryo sa dibdib ng lalaki. Babe, tinan mo ang ginawa niya. Humihikbing sumbong ni Beatrice. Kinuha niya ang rosaryo ng papa mo. Kung hindi pa namin hinalugog ang mga gamit niya, tuluyan na itong mawawala. At ngayon, siya pa ang may ganang magalit at ayaw pumirma sa confession letter. Ibinaling ni Gabriel ang kanyang malamig na paningin kay Celia. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang tanong na nagsasabing totoo ba ito o bakit niya ginawa. Ang mga matang minsang tiningala ni Soledad bilang simbolo ng katarungan at kabutihan na kanyang itinuro ay naging mga mata ng isang taong bulag at makasarili. Ipalabas niyo na siya. Walang kabuhay-buhay na utos ni Gabriel sa dalawang gwardiya. Ilabas niyo ang matandang yan sa pamamahay ko ngayon din. Ayoko ng gulo, lalo na't ilang linggo na lang bago ang kasal. Huwag niyo na siyang ipasa sa pulisya. Ibasura niyo na lang sa labas. Ang mga salitang iyon ay tila mga basag na bubog na itinurok sa puso ni Soledad. Hindi siya nasasaktan dahil pinalalayas siya. Nasasaktan siya dahil ang anak na pinalaki niya nang may dangal ay tuluyang naging isang duwag na alipin ng lipunan at ng wad na kapayapaan. Pinili nitong itapon ang isang mahirap na walang laban kaysa harapin ang abala ng katotohanan. Hinawakan ng mga gwardya ang magkabilang braso ni Celia at marahas siyang itinayo. Hindi siya pumalag. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi niya inalis ang tingin kay Gabriel. Umaasang baka sakaling lumingon ito. Ngunit nanatiling nakatalikod ang binata. Yakap-yakap ang ahas na umuubos sa kanilang yaman. Nang marating nila ang labas ng mansyon, malakas ang ibinubuhos ng ulan, tila nakikidalamhati ang kalangitan sa pagkawasak ng puso ng isang ina. Ipinagtulakan si Celia palabas ng malaking tarangkahan, dahilan upang mapasalampak siya sa basang semento. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit, ngunit ang lamig sa kanyang dibdib ay mas matindi. Bago pa man tuloy ang sumara ang bakal na gate, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa likuran. Si Mila. Basang-basa rin sa ulan, lumabas ang batang katulong at mahigpit na niyakap si Celia mula sa likuran. May bit-bit itong sirang payang na mabilis nitong ibinuka upang pananggalang sa bumabagsak na tubig. Lola Celia, wag niyo po akong iwan. Alam ko pong hindi kayo magnanakaw. Umiiyak na bulong ni Mila habang nanginginig ang mga braso sa pagyakap. Dahan-dahang umarap si Celia. Tiningnan niya ang inosenteng muka ng batang ito na nagpakita ng pagmamahal na ipinagkait ng kanyang sariling dugo at laman. Tahimik na inilapit ni Celia ang kanyang mga labi sa noo ni Mila, isang banayad at malalim na halik bilang pasasalamat. Sa pagkakataong iyon, palihim na inipit ni Mila ang isang maliit na nakatuping papel sa bulsa ng palda ni Celia bago ito mabilis na hinila pabalik sa loob ng mga gwardya. Sumara ang malaking gate na gawa sa bakal. Tumayo si Celia sa labas ng sarili niyang palasyo na binili ng sarili niyang pawis. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ang pag-asa niyang magbabago pa si Gabriel ay tuluyan ng naglaho. Kasabay ng paghupa ng kanyang kalungkutan ay ang paggising ng natutulog na tigre sa kanyang pagkatao. Ang Soledad Villarreal na hindi nagpapatalo sa sinuman ay bumalik, habang nag-aayos siya ng kanyang basang buhok at naghahandang maglakad palayo, isang marang yang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Ang makina nito ay umuugong bumabasag sa ingay ng ulan. Dahan-dahang bumaba ang madilim na bintana
at isang pamilyar ngunit hindi inaasahang boses ang nagsalita mula sa loob. Sumakay ka, Celia. Kailangan nating mag-usap. Alam ko ang lahat. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Celia ang pinto ng sasakyan at pumasok. Ang mainit na hangin sa loob ng kotse ay agad na yumakap sa kanyang nanginginig at basang-basang katawan. Pamilyar sa kanya ang babaeng nakaupo sa driver's seat. Si Rosario Reyes, ang tahimik na accountant na minsang nag-audit para sa kumpanya ng mga Montemayor. Anong kailangan mo sa akin? Malamig at formal na tanong ni Celia. Ang boses na lumabas sa kanyang mga labi ay hindi na nagmula sa isang hamak na katulong, kundi mula sa bilyonar, yang si Soledad Villarreal na nawala na ng pasensya. Katarungan. Matapang na sagot ni Rosario habang iniaabot ang isang makapal na folder sa hita ng matanda. At alam kong yun din ang hanap mo, Madam Soledad. Hindi na nagtaka si Soledad kung paano nalaman ng babaeng ito ang kanyang tunay na pagkatao. Mabilis at matalim ang mga mata ni Soledad habang binubuklat ang mga pahina ng folder. Bumungad sa kanya ang mga sikretong bank statements at internal memos. Hindi lamang 8 milyong piso ang unti-unting hinihigop ni Beatriz at Carmela mula sa pondo ng kasal. Ang bawat sentimo ay direktang inililipat sa bumabagsak na resort project ng mga Montemayor sa Tagaytay. Sila ay baon sa utang at ang kasal na ito ang kanilang natatanging salbabida. Ngunit ang mas nagpakulo sa dugo ni Soledad ay ang isang nakatuping dokumento sa pinakalikod ng folder, isang draft ng guarantor contract. Layunin ni Carmela na papirmahin si Gabriel pagkatapos ng honeymoon upang gawing opisyal na collateral ang mga persona na shares ng binata sa Villarreal Group. Planong ubusin ng mga Montemayor hindi lamang ang pera ng kanyang anak, kundi pati na rin ang kumpanyang kanyang pinaghirapang itayo. Nakikita mo ba ang pinakaunang malaking transfer dyan? Turo ni Rosario sa unang pahina ng bank statement, 30 milyong piso. Kusang ibinigay ni Gabriel yan nung unang buwan nila ni Beatriz. Hindi ba nakapagtataka kung bakit pumayag ang anak mo na maglabas ng ganon kalaking halaga nang walang kahit anong katanungan o investigasyon? Kumuyom ang kamao ni Soledad. Unti-unting luminaw ang lahat. Ginamit ni Beatriz ang isang di umano imalubhang karamdaman ni Carmela upang manipulahin ang awa at kabutihan ni Gabriel. Ginawa nilang bayani ang kanyang anak sa isang kwentong sila ang lumika ng trahedya. Ginamit nila ang purong intensyon ni Gabriel upang simulan ang pagnanakaw. Bakit mo ibinibigay sa akin ang mga ito, Rosario? Nagdududang tanong ni Soledad, inilalayo ang kanyang paningin sa mga papeles upang basahin ang motibo ng babaeng nasa kanyang tabi. Dahan-dahang binuksan ni Rosario ang glove compartment at kumuha ng isang manipis na plastic envelope. Hinugot niya mula rito ang isang luma at naninilaw na birth certificate. Ang mga daliri ni Rosario ay nanginginig habang hinahaplos ang papel. Ang pangalan ng ina sa dokumento ay hindi Carmela, kundi isang peking pangalan na walang apelyido. Ako ang panganay na anak ni Doña Carmela. Nanginginig nuit puno ng tait na pag-amin ni Rosario, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matagal ng ibinaong galit. Itinapon niya ako sa probinsya at kinunsaba ang lahat upang itago ang pagkatao ko, para lang malinis siyang makapag-asawa ng mayamang Montemayor. Wala akong naging pamilya. Habang si Beatriz ay lumaking reyna at nakukuha ang lahat, ako ay nabuhay bilang isang anino na pinagtatrabaho nila nang walang pagkilala. Naintindihan ni Soledad ang nais mangyari ng babaeng ito. Hindi hustisya ang hanap ni Rosario, kundi apoy. Gusto nitong gamitin ang yaman at impluwensya ng Villarreal Group upang durugin si Carmela at sunugin ang buong pamilya Montemayor. Kumuha si Rosario ng isa pang grupo ng mga papeles mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tabi ng unang folder. Yan ay mga peking papeles. Ginawa ko yan upang magmukhang si Beatriz mismo ang direktang nag-utos ng money laundering sa mga dummy accounts nang walang kaalam-alam si Carmela. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo para ipasok ito sa investigasyon, masisiguro nating mabulok si Beatriz sa kulungan dahil sa estafa. Mawawalan siya ng kalaban-laban. Mumiti si Rosario, isang niting uhaw sa pagkasira ng kalaban. Gawin natin silang kriminal. Tiningnan lamang siya ni Soledad. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng sasakyan,
habang ang nakatutuksong alok ng maruming paghihiganti ay tahimik na naghihintay ng kanyang sagot. Tinitigan ni Soledad ang mga peking papeles na inialok ni Rosario. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila nakabibingi. Dahan-dahang kinuha ni Soledad ang folder, hindi upang tanggapin, kundi upang isara ito at ibalik sa hita ng naguguluhang accountant. Hindi ko gagamitin ang kasinungalingan para talunin ang mga sinungaling, Rosario. Kalmado ngunit may pinal na tono na wika ni Soledad. Naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko ang pagnanasa mong makitang masira ang sarili mong ina. But I built the Villarreal Empire on truth, and I will defend my family using the same foundation. Hindi ako bababa sa level ng mga Montemayor para lang manalo. Naiwang nakanganga si Rosario. Hindi makapaniwala na tatanggihan ng bilyonarya ang pinakamadaling paraan para makapagiganti. Ngunit buo na ang pasya ni Soledad. Bumaba siya ng sasakyan at nagpahatid sa kanyang tunay na tahanan, ang isang pribadong penthouse sa gitna ng Makati na hindi alam ni Gabriel. Pagdating sa kanyang tanggapan sa penthouse, dahan-dahang hinubad ni Soledad ang kanyang basang-basa at mumurahing uniporme na amoy pawis at alikabok. Marahan niyang isinampay ang sirang apron sa isang tabi at ipinalit ang isang formal at eleganteng kasuotan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panulat mula sa kahon nito. Ang malamig na metal sa kanyang mga daliri ay nagbigay ng pamilyar na pakiramdam ng kapangyarihan. Tapos na ang pagiging biktima. Ang reyna ay nagbalik na sa kanyang trono. Sa loob lamang ng isang oras, napuno ang kanyang opisina ng mga pinakamagagaling na abogado at pribadong investigador ng Villarreal Group. Walang inaksyayang panahon. Sa tulong ng kanyang mga eksperto sa teknolohiya, mabilis nilang nakuha ang kopya ng security footage mula sa sistem ng mismong mansyon. Inabot ng head of security ang isang tablet kay Soledad. Pinindot niya ang screen upang panuorin ang video. Malinaw na malinaw sa kamera na nakalagay sa pasilyo. Si Beatrice ay naglalakad bitbit ang gintong rosaryo, luminga-linga upang siguraduhing walang nakatingin, at mabilis na isiningit ang sagradong kagamitan sa ilalim ng basket ng mga labahin ni Celia. Ang katotohanan ay nareto na, hawak ng kanyang mga kamay. Kasunod nito, pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya at naglapag ng isang makapal at magarang sobre na may ginintuang selyo sa ibabaw ng kanyang mesa. Isa itong formal na imbitasyon para sa pamamanhikan at hapunan ng dalawang pamilya na gaganapin kinabukasan ng gabi. Tiningnan ni Soledad ang nakasulat na pangalan sa imbitasyon, isang malaking katanungan kung paano at sino sa loob ng pamilya Montemayor ang lihim na nagpasok ng kanyang pangalan sa pinaka-eksklusibong listahan ng mga bisita ng hindi nalalaman ni Beatrice o ni Carmela. Kinagabihan, habang ang buong lungsod ay natutulog, si Soledad ay gising na gising. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin habang sinusukat ang kanyang isusuot para sa kinabukasan. Isang marangya at simpleng cream na terno, ang tradisyonal na kasuotang nagpapakita ng danggal at formalidad. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang nakayukong si Celia na humihingi ng awa. Ang nasa harap niya ngayon ay ang babaeng andang sumagupa sa anumang bagyo. Oras na para bawiin ang anak ko. Matapang na bulong ni Soledad sa kanyang sarili. Ang matikas na refleksyon ng tunay na Soledad Villarreal ay sumasalamin sa isang ina na andang ibagsak ang langit at lupa para itama ang mga pagkakamali ng kanyang nag-iisang anak. Ang malawak at marangyang bulwagan ng mansyon ay napupuno ng halahak at masayang kwentuhan. Nakaupo sa paligid ng mahabang hapagkainan ang mga iginagalang na ninong at ninang mula sa matataas na antas ng lipunan. Ito ang gabi ng pamamanhikan. Ang formal na paghaharap ng dalawang pamilya bago ang inaasam na kasal. Sa pinakasentro ng atensyon, kumikinang si Beatrice. Suot ang isang pasad, yang bestida at mga alahas na lihim na binili gamit ang perang hindi sa kanya, nagpapanggap siyang isang perpekto, maamo at mapagkumbabang nobya. Puno ng pagmamahal ang mga tingin sa kanya ni Gabriel, lubos na naniniwala na natagpuan na niya ang pinakamabuting babae sa mundo.
Tumayo si Doña Carmela, may hawak na baso ng mamahaling alak at buong pagmamalaking nagsalita upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang pagsasanid ng pamilya Montemayor at Villarreal ay hindi lamang tungkol sa yaman o negosyo. Ito ay tungkol sa karangalan, integridad, at tunay na pagmamahal na itinuro ko sa aking anak mula pa noong bata siya. Ngunit bago pa man maitaas ng mga panauhin ang kanilang mga baso upang mag-toast, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuang kahoy ng bulwagan. Ang pangkat ng mga musikero na tumutugtog ng malambing na musika sa isang gilid ay kadyat na tumigil. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang nanlamig at ang buong silid ay nabalot ng nakakabining katahimikan. Humakbang papasok si Soledad Villarreal. Wala na ang nakukubang likod ni Celia. Wala na ang kupas na duster at ang mga pagmamakaawa. Nakatayo siya ng tuwid, puno ng awtoridad at danggal, suot ang isang eleganteng green na terno. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit na nakapulupot ang gintong rosaryo ng kanyang yumaong asawa, na pilit ibinintang sa kanya upang sirain ang kanyang pagkatao. Sa gilid ng hapagkainan, namutla si Ines. Halos mabitawan ng mayordoma ang hawak na tray ng mga inumin nang mamukhaan ng babaeng ipinagkanulo niya. Sa kabilang banda, nahulog ang pilak na tinidor mula sa nanginginig na kamay ni Marita. Nanlaki ang mga mata ng tiyahin nang makilala ang muka ng matandang katulong na walang awa niyang inalipusta at pinagbintangan. Tumay si Gabriel mula sa kanyang upuan, na iwang nakawang ang bibig sa labis na pagkagulat. "Mama?" Bulong ng binata, puno ng pagtataka at kaba. Sa pagtawag na yon, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Beatrice. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang babaeng tinawag niyang patay gutom, ang katulong na sadyang kinurot niya, ang inosenteng pilit niyang pinaluhod at inalipusta, ay ang bilyonar, yang ina pala ng lalaking papakasalan niya. Naglakad si Soledad patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng katotohanan, hindi siya sumigaw o nagwala. Nagbigay siya ng isang matalim, ngunit magalang na pagtango sa mga ninong at ninang bilang pagrespeto sa kanilang presensya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang nanlalamig at matapang na paningin ng diretsyo kay Beatrice. Pinilit ni Beatrice na bumuo ng isang peking ngiti kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pilit niyang isinalba ang naguguhong ilusyon. Lumapit siya at akmang yayakapin ang matanda. "Mama Soledad, bakit hindi niyo po sinabing kayo pala yan? Nag-abala pa po kayong magpanggap bilang katulong para lang suriin ako." Nanginginig at pilit na pinalambing na bati ng dalaga. Marahas ngunit, kalmadong inalis ni Soledad ang mga kamay ng babae mula sa kanyang braso. Tiningnan niya si Beatrice mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri bago siya naglakad patungo sa ibabaw ng hapagkainan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na brown envelope at ibinagsak ito sa ibabaw ng salamin na mesa. Ang mabigat na pagkalapag ng sobre ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang tunog na magtatapos sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Montemayor. Dahan-dahang binuksan ni Soledad ang sobre. Inilabas niya ang mga dokumento at inilatag ito sa ibabaw ng hapagkainan. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga bank transfer records, peking resibo, at matibay na katibayan na ang milyon-milyong pisong pondo para sa kasal ay lihim na inilipat upang bayaran ang mga utang ng bumabagsak na negosyo ng mga Montemayor. Kasinungalingan yan! Matinis at nanginginig na sigaw ni Doña Carmela, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga ninong at ninang na nagsisimula ng magbulungan. "This is absurd! Hindi kami magnanakaw! Gawa-gawa lamang ang mga dokumentong yan para siraan kami!" Hindi nakipagtalo si Soledad. Sa halip, kalmado niyang inilabas ang isang tablet at ipinatong ito sa mesa upang makita ng lahat. Pindot ng isang daliri, nagplay ang security footage. Malinaw na ipinapakita sa video si Beatrice. Bit-bit ang banal na rosaryo, panahaw na luminga sa paligid bago mabilis na isiningit ang gintong alahas sa ilalim ng basket ng labahin ni Celia. Napasinghap ang mga panauhin.
Ang katotohanan ay nakatitig ng diretso sa kanilang mga mata. Kasunod nito ay isang voice recording mula sa kusina na palihim na nakuha ni Mila at naibigay kay Soledad. Ang matinis at mapagmataas na boses ni Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. You should be grateful I'm not firing you yet, matanda. Binabayaran ko kayo para maging alipin. Tuluyang gumuho ang mundo ng mga Montemayor. Wala nang matamis na palusot na makapagligtas sa kanila mula sa pagtapunit ng kanilang maskara. Mula sa gilid ng silid, hindi na nakayanan ni Ines ang bigat ng kanyang konsensya at ang takot sa galit ng tunay na may-ari ng mansyon. Umiiyak siyang lumuhod sa sahig, nakayuko at nagmamakaawa ng tawad dahil sa kanyang pagtataksil. Hindi siya tiningnan ni Soledad. Ang atensyon ng bilyonarya ay nakatuon sa isang taong kanina pa hindi makapagsalita. Humarap si Soledad kay Marita. Ang tiyahin ni Beatriz na kanina lamang ay balot ng kayabangan ay tila naging isang maliit at takot na daga na nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Noong akala mo ako ay isang walang kwentang katulong, Marita, paano mo ako tinrato? Malamig at matalim na tanong ni Soledad. Natahimik ang buong bulwagan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marita. Ang sukdulang kahihiyan ay unti-unting sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa kabilang dulo ng mesa, pilit na isinasalba ni Beatriz ang huling piraso ng kanyang gumuho ng pangarap. Basang-basa ng luha ang kanyang muka nang tumakbo siya at kumapit ng mahigpit sa braso ni Gabriel. Babe, let me explain. Please, makinig ka sa akin. Pagmamakaawa ni Beatriz, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding desperasyon. Ginawa ko lang ito dahil kay Mama. Baon kami sa utang. Mawawala ang lahat sa amin. Utang na loob ko ang buhay ko sa pamilya ko. Kailangan ko silang iligtas. Mahal na mahal kita, Gabriel. Nagsinungaling ako dahil ayokong magmukhang mahirap at walang kwenta sa harap mo. Tiningnan ni Gabriel ang babaeng nakakapit sa kanya. Ang mahigpit na pagkuyong ng kanyang kamao ay naging dahilan upang mamuti ang kanyang mga buko. Pilit niyang inuunawa na ang maamong anghel na minsang hinalikan niya at pinangako ang pakakasalan ay isa palang halimaw, isog babaeng walang pusong ng alipusta ng mga inosente at nagnakaw sa kanyang sariling pamilya. Ang sakit ng pagkawasak na ilusyon ay tila pinupunit ang kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagsalita. Bumaling si Soledad sa kanyang anak. Ito ang sandali ng katotohanan na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Hindi siya sumigaw upang utusan itong hiwalayan si Beatriz. Hindi siya nagdikta. Kalmado siyang tumayo, tiningnan ng diretso ang mga mata ng kanyang anak at ipinagkatiwala sa binata ang sariling pagpapasya. Ngayong alam mo na ang lahat, Gabriel? Malalim at mapayapang tanong ni Soledad na tumagos sa kaluluwa ng lahat ng naroroon. Anong klaseng lalaki ang gusto mong maging? Ang bigat ng katanungang iyon ay naiwang nakabitin sa hangin, nagaantay ng sagot na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Patuloy sa pag-iyak si Beatriz, unti-unting bumababa hanggang sa kumapit siya ng mahigpit sa binti ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa pantalon ng binata, nagmamakaawa habang pinapanood ng lahat ang pagguho ng kanyang pagkatao. Ginawa ko lang ito dahil mahal kita, Gabriel. Ayokong magmukhang mahirap at walang kweta sa harap mo. Patawarin mo ako, please! Humihikping pagsamu ng dalaga. Tiningnan ni Gabriel ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Sa bawat patak ng luha ni Beatriz, bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ni Celia, ang matandang katulong na itinulak niya sa labas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Tiningnan niya ang kanyang ina na tahimik at matapang na nakatayo sa dulo ng mesa. Ang inang nagpasa ng lahat ng pang-aapi at kahihiyan para lamang buksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabriel ang matinding pandidiri hindi lamang kay Beatriz, kundi maging sa kanyang sarili. Wala siyang pinagkaiba sa babaeng ito dahil hinayaan niyang mangyari ang kasamaan sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Dahan-dahan, itinaas ni Gabriel ang kanyang kaliwang kamay. Sa isang mabagal ngunit tiyak na paggalaw, hinubad niya ang kumikinang na engagement ring mula sa kanyang daliri. Kung sinabi mo lang sa akin ang totoo, na baon kayo sa utang,
Tutulungan ko kayo ng walang pag-aalinlangan. Kalmado ngunit nag-uumapaw sa pait na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagkadismaya. Pero ang saktan, alipustain at tapakan ang mga taong walang kalaban-laban para lang isalba ang sarili mo. Hindi ko kayang mabuhay kasama ng isang taong walang kaluluwa. Binitawan ni Gabriel ang singsing. Ang pagbagsak at paggulong ng alahas sa ibabaw ng salamin na mesa ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, hudyat ng pagtatapos ng kanilang kasunduan. Humarap siya sa mga ninong, ninang at sa lahat ng mga panauhin. Wala nang kasal na magaganap. Matigas niyang anunsyo. Tinapos na ng tuluyan ang ugnayan ng dalawang pamilya. Sa kabilang dulo, nagwala si Doña Carmela. Pilit niyang sinugod si Soledad, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardya. Hayop ka, Soledad! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Pinlano mo ang lahat ng ito para iyain kami! Matinis na sigaw ng matanda, ang mukha ay namumula sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Hindi na pinansin ni Soledad ang pagwawala ng mga Montemayor. Nakuha na niya ang kasagutan na kanyang hinihintay. Tahimik siyang tumalikod at marahang naglakad palabas ng malaking pintuan. Sa labas ng bulwagan, naghihintay si Mila na nanginginig at umiiyak sa tuwa at gulat matapos masaksihan ang lahat mula sa pasilyo. Inakay ni Soledad ang batang katulong, isang patunay ng kanyang pangako na poprotektahan ang mga tapat sa kanya. Mabilis na sumunod si Gabriel sa likuran ng kanyang ina, iniiwan ang mga Montemayor sa gitna ng sarili nilang pagkawasak. Ngunit isang malaking katanungan ang naiwan sa isip ng mga nakasaksi. Ano ang magiging parusa sa pamilya Montemayor matapos ang matinding iskandalong ito? Pagsakay nila sa marangyang sasakyan, binalot sila ng mabigat na katahimikan. Tanging ang pag-ugong ng makina ang nagsisilbing tunog sa loob. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang ina. Ang puso niya ay pinipiga sa matinding pagsisisi. Inabot niya ang kamay ni Soledad, naghahanda ng humingi ng tawad sa lahat ng kanyang naging pagkukulang at pagkabulag. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, marahang iniwas ni Soledad ang kanyang kamay. Hindi siya tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa madilim na kalsada sa labas ng bintana. Hindi pa tayo tapos, Gabriel. Malamig na wika ni Soledad, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit. Ngunit wala rin itong bahid ng kapatawaran. Ang mga araw kasunod ng naudlot na kasal ay naging isang walang awang bagyo para sa pamilya Montemayor. Wala nang matamis na ngiti o magagarang damit na makapagliligtas sa kanila mula sa katotohanan. Napilitang ibenta ni Doña Carmela ang natitirang bahagi ng kanilang paluging resort sa Tagaytay, pati na rin ang huling piraso ng kanilang lupain, upang ibalik ang milyon-milyong pisong ninakaw nila mula sa pondong inilaan para sa kasal. Ang pamilyang dating tinitingala sa lipunan dahil sa kanilang apelido, ay tuluyan ng bungagsak sa putik ng kahihiyan at kahirapan. Sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, tahimik na inilalagay ni Ines ang kanyang mga lumang damit sa loob ng isang kahon. Tinanggal siya sa trabaho bilang mayordoma. Tanggap niya ang parusa. Alam niyang ang pagtataksil sa pamilyang nagpakain sa kanya ay may katumbas na mabigat na kapalit. Bago siya tuluyang umalis, ipinatawag siya ni Soledad sa opisina. Nanginginig ang buong katawan ni Ines nang pumasok siya, inaasahang makakarinig ng mga masasakit na salita. Ngunit sa halip, iniabot sa kanya ni Soledad ang isang opisyal na dokumento mula sa Villarreal Foundation. Ines, tinanggal kita bilang mayordoma dahil sinira mo ang tiwala ko. Mahinahon ngunit matatag na wika ni Soledad habang nakatingin sa umiiyak na babae. Ngunit patuloy na babayaran ng kumpanya ko ang matrikula ng pamangkin mo hanggang sa makapagtapos siya ng nursing. Ang kasalanan ng matanda ay hindi kailanman dapat maging pasanin ng isang inosenteng bata. Umalis ka na, at naway matuto ka sa pagkakamaling ito. Kasabay ng paglilinis sa kanyang tahanan, binago ni Soledad ang buong sistema ng pamamalakad sa lahat ng ari-arian at negosyo ng pamilya. Ipinagbawal niya ang anumang pagkaltas ng sahod ng walang dumadaang formal na investigasyon mula sa Human Resources.
Nagtayo siya ng isang unyon upang protektahan ang karapatan ng mga kasambahay at maliliit na manggagawa, sinisiguradong walang sinuman ang muling makakaranas ng pang-aabusong sinapit ni Celia. Sa isang sulok ng penthouse, isang masayang halahak ang umalingaw-ngaw. Nakatayo si Mila sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Hindi na siya nakasuot ng manipis at kupas na uniporme ng katulong. Suot niya ngayon ang isang malinis at pormal na damit pang-opisina, kumpleto sa isang name tag na nagpapakilala sa kanya bilang personal assistant ni Soledad Villarreal. Pumasok si Soledad at pinanood ang batang umiiyak sa labis na tuwa. Bukod sa bagong trabaho, ipinasok din ni Soledad si Mila sa isang universidad upang ipagpatuloy ang naunsyaming pangarap nitong mag-aral. Sa wakas, ang kabutihan ng puso ng isang bata ay inani nito ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Lumipas ang maraming buwan. Unti-unting naghilom ang mga sugat, ngunit ang katahimikan ay nagdala ng malalalim na refleksyon. Isang hapon, bumisita si Gabriel sa isang pampublikong dialysis center sa Quezon City bilang bahagi ng charity program ng kanilang kumpanya. Dala ang mga dokumento ng donasyong kagamitan, naglakad siya sa makitid na pasilyo ng pasilidad. Napatigil si Gabriel sa kalagitnaan ng paglalakad. Sa dulo ng pasilyo, may isang pamilyar na bulto ng babaeng nakatalikod, nakasuot ng kupas na asul na uniporme at nagpupunas ng sahig gamit ang isang mabigat na mop. Marumi ang mga kamay nito, nakatali ang buhok ng walang anumang ayos, at bakas ang matinding pagod sa bawat paggalaw. Aksidenteng nabunggo ng babae ang timba, dahilan upang lumingon ito. Napatitig si Gabriel. Wala nang mamahaling alahas. Wala nang perpektong pampaganda. Ang mga mata nilang pinaghiwalay ng panahon at kasinungalingan ay muling nagtagpo. Si Beatrice? Nakatayo si Gabriel at Beatrice sa labas ng pampublikong pasilidad, napapaligiran ng mainit na hangin ng hapon. Lumipas na ang 18 buwan matapos ang gabing nagpabago sa kanilang lahat, at ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang. Tahimik na ibinaba ni Beatrice ang hawak na mop, pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay na wala ng bahid ng mamahaling alahas. Hindi ako umaasa na babalik ka sa akin, Gabriel, o na mapapatawad mo ako ng buo. Malumanay at punong-puno ng pagpapakumbabang wika ng babae. Tiningnan niya ng diretso ang binata, wala na ang mga mapanlinlang na luha o pagmamakaawa. Gusto ko lamang sa unang pagkakataon sa buhay ko, itama ang mga nagawa kong mali nang hindi ginagamit ang pangalan ng iba para iligtas ang sarili ko. Tumango lamang si Gabriel. Hindi niya sinabing mahal pa niya ito dahil matagal nang naglaho ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan. Ngunit hindi na rin siya nagtatanim ng galit. Tinanggap na nilang dalawa ang kani-kanilang mga pagkakamali at kahihinatnan. Ang pinto sa pagitan nila ay hindi na muling mabubuksan kailanman. Ngunit hindi na rin ito nakakandado ng pot at paghihiganti. Tumalikod si Gabriel at naglakad palayo ng may magaan na dibdib, iniiwan si Beatrice upang ipagpatuloy ang matapat at marangal nitong pagbangon. Pagbalik ni Gabriel sa malawak na hardin ng mga Villarreal, isang pamilyar at nakakapanatag na tanawin ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Soledad sa ilalim ng malaking puno ng mangga, abala sa pagtitimpla ng kape para sa mga nagpapahingang hardinero. Walang bakas ng pagiging bilyonarya sa kanyang kilos. Tanging ang pagmamahal ng isang inang, minsan magsimula sa pagiging mahirap at hindi kailanman nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Lumapit si Gabriel, at walang salitang inabot ang tray upang tulungan ang kanyang ina sa pagbubuhat. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito sa isang simpleng upuang kahoy. Tiningnan niya ang kalmadong mukha ni Soledad at ang bigat ng 18 buwan na pagsisisi ay tuluyan ng natunaw. Patawad, Ma! Basag at punong-puno ng katapat ang bulong ni Gabriel. Patawad dahil laging bulag ako sa halaga ng maliliit na tao noon. Patawad dahil kinailangan mo pang masaktan at magdusa para lang matuto ako. Tiningnan ni Soledad ang anak. Wala nang lamig o pag-iwas sa kanyang mga mata, tanging ang walang hanggang pagmamahal at pag-unawa ng isang ina. Marahan niyang inabot ang kamay ni Gabriel at mahigpit itong hinawakan.
hindi siya agad na yumakap. Sa halip ay ibinigay niya ang pangaral na magsisilbing gabay ng binata habang buhay. Hindi sa dami ng pera o taas ng apel, ido nasusukat ang tunay na halaga ng tao, anak. Malambing, ngunit malalim na paalala ni Soledad. Ang tunay mong pagkatao ay makikita kung paano mo trinatrato ang mga taong walang kakayahang maibalik ang pabor sa'yo. Mumiti si Gabriel, isang ngiting nagpapahiwatig na natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan at kalinawan. Magkasabay nilang ininom ang kanilang kape habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw, kinukulayan ng ginto ang kalangitan. Walang mga lihim, walang pagpapanggap, tanging ang purong pagmamahal ng isang pamilyang muling nabuo. Natuto si Gabriel na maging mapagkumbaba at dumesisyon para sa sarili, habang napatunayan ni Soledad na ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi ang protektahan ang anak sa lahat ng oras, kundi ang palayain itong madapa upang matuto kung paano muling bumangon ng may danggal. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa bawat hangin ng mansyon. Ang tunay na yaman ng isang tao ay ang kanyang malinis na budhi, at kailanman ang anumang uri ng panlilinlang ay hindi mananalo laban sa isang tapat at mapayapang konsensya.